Hi mga kababayan, mga Filipinos, nandito sa Malaysia, particularly dito po sa Kota Kinabalu, Sabah is Malaysia, and those sa iba-ibang pang lugar dito sa Malaysia, sa Kuala Lumpur, sa West Malaysia, sa Sabah, sa Sarawak. Ito po si Nico Fabian once again na nandito sa inyo po to give you some updates regarding ang sitwasyon na dito sa Sabah and particularly dyan po sa Pilipinas, ang mga issues, political issues and other activities carried out dyan sa Pilipinas. And of course, itong programa is dedicated sa mga kaibigan ko dyan or dito po sa Kota Kinabalu o Sabah is Malaysia. At least you will be informed of what is happening sa Pilipinas, especially crucial, critical na talaga po ang sitwasyon dyan sa Pilipinas when it comes to ang political issues dyan sa Pilipinas. And of course, hindi lang ang election, upcoming election, the midterm election scheduled on May 12, but also ang impeachment ni VP Sara. What is next? What is happening ngayon sa impeachment ni VP Sara? And if you look at my, sabihin natin, ang title ng January 14, Tuesday, episode ko, express mode sa impeachment ni VP Sara. So let's talk a little bit on the impeachment of VP Sara today, January 14, Tuesday po, and I hope everything is doing fine sa inyong lahat, ang mga viewers ko, And let's move on sa programa natin, and of course I will be giving you some sabihin natin news coming from the Philippine Fresh News broadcast by ang idol ko, si Ted Filon. What happened yesterday sa rally and ano ang mga reaction ng mga politicians natin, ng government servants natin, ang the public in general. So, sige po. Good morning, good afternoon, and good evening. Salamat pagi, salamat patang, and salamat malam to everyone. Ang mga kababayan ko dito sa Malaysia, sa Sabah, ang mga OFWs po dito sa Malaysia, ang mga OFWs po sa mga iba-ibang nasyon who is watching ang programa ko ngayon, Nick Talk, the Real Talk with Nico. And of course, ang mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, I would like to say good morning to all of you. And of course, sana, I hope everything is doing fine sa inyong lahat. Shoutout tayo kay Mary Lou Pentojo, and of course, ang kaibigan natin, si Rex, si Rex Paclar, who is also watching. Good morning, sir. Sabi niya, good morning po, Rex. And good morning din po kay Mary Lou Pentojo is also watching. Thank you very much for watching. God bless us all. God bless you. God bless your family. And sana po, I'm hoping that everything is fine with you as we start itong Tuesday morning, beautiful Tuesday morning dito sa Kota Kinabalu. And of course, ang Kota Kinabalu, fine weather tayo ngayon. Alright, let's start. Wala nang maraming salita po. Let's go straight to the point. Ang straight to the point natin po is, first and foremost, I will give you ang latest news dyan sa Pilipinas. And let's listen to the report of Idol Ted Filon when it comes to the latest, sabihin natin na latest news dyan sa Pilipinas. Ito po, ang latest news sa Pilipinas, what happened yesterday and what will happen today. Ano mga updates natin po tungkol sa Pilipinas. Let's listen to this. Hold on, Una nga po sinabi po ng INC organizing team na sandali. Alright. 2FM, RPTV 1PH at sa TV5. Ito ang kalimutan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Good morning, ako po si Ted Filon. Ako naman po si DJ Chacha. At sa ating pangunahing balita, libo-libo mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo ang dumagsa sa dinaos na National Rally for Peace sa Green Grandstand sa Maynila kahapon. Umaga pa lamang po'y halos puno na ang bahagi po ng Rojas Boulevard sa dami po ng mga miyembro ng INC.
Una nga pong sinabi po ng INC organizing team na walang koneksyon sa kahit kaninong politiko ang naturang event. Hangad daw lamang nilang magkaisa ang mga leader ng bansa sa harap ng napakaraming isyong dapat nilang tugunan. Kaya po naman suportado raw po nila ang pagtutol ni Pangulong Marcos Jr. sa anumang pong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa kabuuan, tumagal po lamang ng 2 oras ang mismong programa para sa sinasabing Peace Rally. Nakiisa rin ang ilang kilalang politiko sa idinaos na peace rally ng Iglesia ni Cristo kahapon. Isa sa mga nagsalitang miyembro nilang si Congressman Rodante Marcoleta na muling pinuna ang umano'y pamumulitika kay Vice President Sara Duterte. Dumalo rin sa rally si Senator Robin Hood Padilla na suportadong panawagan mismo ng Pangulong Marcos Jr. na hindi ito ang panahon para sa impeachment trial. Tahasan ding sinabi ni Padilla na oras nang iakyat sa Senado ang impeachment complaint laban kay VP Sara at boboto daw siya kontra rito. Ganito rin ang sentimiento ni Senator Pato de la Rosa. Ang gigit niya, hindi ito ang tamang panahon para sa anumang impeachment trial. Hindi po naman nakagalo si Vice President Sara Duterte sa peace rally ng Iglesia ni Cristo kahapon. Pero siya nagpasalamat sa mga taga-iglesia sa pagpapakita raw ng pagkakaisa para daw makamit ng bansa ang kapayapaan. Nitong weekend ay bumiyahe po ang Vice Presidente patungo ng Chiapas para sa isang private trip. Doon niya kinumpirma na pinag-iisipan niyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Dati pong sinabi ni VP Sara na sa 2026 pa siya magdedesisyon kung siya ba'y tatakbo sa susunod na presidential elections o kaya'y hindi. Naghain naman ang diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China kasunod pa rin yan ang patuloy na panghihimasok ng mga barko nito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ayon po sa National Maritime Council, kasama sa iprinotesta ng Pilipinas ang panghihimasok ng monster ship ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal noong January 5 at sa Zambales noong January 10. Ang giit ng Pilipinas, walang karapatan ng China na magpatrolya sa karagatang sakop ng EEZ ng Pinas. Sa ngayon, patuloy na binubuntutan ng Philippine Coast Guard ang monster ship na malapit pa rin sa Zambales. Ang tingin naman ng ilang maritime security expert, natatakot daw ang China sa patuloy na pagpalag ng Pilipinas. Kaya nagpapadala sila ng malalaking barko para manakot. Nakikita raw kasi ng China na hindi basta-basta umaatras ang Pinas at lumalakas pa ang pakikipag-alyansa nito sa ibang mga bansa. Sumampa na po sa 31 ang nahuli sa paglabag sa election gun ban sa mga inilatag pong checkpoint ng mga pulis. Ayon po sa PNP, 26 na mga sibilyan, 3 security guard, 1 sundalo at 1 opisyal ng Bangsamoro Ministry ang nahuli. Hindi po naman bababa sa 80 armas ang nakumpiska. Magtatagal po ang mga checkpoint at gun ban hanggang June 11. Pare-pareho namang nangako ang Pilipinas, Japan at Amerika na paiigtingin pa ang kanilang kooperasyon sa gitna po yan ng pagiging agresibo ng China. Sa trilateral meeting kahapon, nakausap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa telepono sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Nangakong 3 bansa na mas magtutulungan pa sa larangan ng ekonomiya, teknolohiya at sa usapin ng maritime cooperation. Ito na ang ikalawang beses na nagpulong ang mga lider ng 3 bansa matapos ang unang trilateral summit sa Washington, D.C. noong nakaraang taon. Isa sa tinalakay kanina ang patuloy na aktibidad ng China sa South China Sea. Kaya nagkasundo ang 3 leader na dapat ipagpatuloy ang trilateral agreement para mapanatili ang kaayusan sa Indo-Pacific region. Kumpiyansa naman si Biden ay tutuloy ni US President-elect Donald Trump ang naturang kasunduan. Oras ngayong ganap na alam. Alright, yan po ang latest developments sa Pilipinas, ang mga news po. Pagdating sa mga news, yun ang latest developments natin, and it was aired kaninang umaga lang po during the program ni Ted Filon from 6 o'clock hanggang 10 o'clock po, and hanggang ngayon, tuloy pa rin ang programa ni Ted Filon. And yes, at least mayroon na kayong image or picture na what's happening or anong latest updates dyan sa Pilipinas when it comes to news, when it comes to latest news sa Pilipinas. And tuloy natin po sa programa natin na January 14 ngayon, and Tuesday na Tuesday. Good morning to each and every one of you for the late tuners. Okay,
Now, let's talk about itong impeachment ni VP Sara. As what I mentioned earlier in my, I think it was yesterday, so sa blogging ko, there are some mga haka-haka, mga marites mo dyan sa Pilipinas. They were saying ang impeachment ni VP Sara, no? Mayroon na tayong tatlong impeachment complaints submitted dyan sa office ng House of Representatives, sa opisina, particularly sa opisina ni Secretary General ng House of Representatives, si Reginald Velasco. Tatlo na po ang impeachment, no? And meron din yung mga news lumabas dyan sa Pilipinas regarding the fourth impeachment complaint, and everybody is waiting, last week last week or even before the New Year, mayroon na yon na mga pahayag ni Mr. Velasco that mayroon mga kongresista talking to him and saying, wait muna tayo dahil po we are going to sponsor isa pang the fourth impeachment complaint against VP Sara. And hanggang ngayon wala pa po, no? Wala pa po. And haka-haka, some people were saying ang impeachment ni VP Sara will proceed, depending on the outcome of the INC or Iglesia ni Cristo peace rally, which was held yesterday nationwide dyan sa Pilipinas, no? And I was made to understand dyan lang mismo sa Quirino Grandstand, no? Something like 1.5 or 1.8 people participated sa National Peace Rally yesterday dyan sa Pilipinas. And very good news, and I salute ang organizers as well as ang the entire Filipino community na during the rally there was no reported untoward incidents. Ang galing. Ang sarap mating very sweet to hear when we talk about such a big rally, 1.8 alone, 1.5, 1.8 alone nag-participate sa rally dyan sa Quirino Grandstand, and nothing happened. And of course, wala tayong complaint when it comes to after the rally, wala tayong complaint na maraming basura, no? Because ang organizers, ang mga participants, ang mga members of the INC, sila mismo po, they brought their own plastic bag para maglagay ang mga rubbish nila and dispose it in the proper disposal dustbins, no? Dyan sa Quirino Grandstand. Maganda po what we did and what we have shown to the world and also to our kababayan na it was a very peaceful, sabihin natin, peace rally, no? Although mayroon din yung mga kunting-kunting complaints, and of course, politicians, I would also like to say thank you very much for not making or using this peace rally as taking advantage of the crowd. Mag-epal-epal sila doon po, no? And deliver some political speech. Nothing happened when it comes to this kind of issue, no? Politician taking advantage of the huge crowd ng peace rally, national peace rally dyan sa Pilipinas yesterday, no? Ang issue lang po is unity, unity and supporting President Bongbong Marcos' earlier statement saying that hindi na kailangan yon na impeachment of VP Sara, waste of time and blah 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 blah. So that's really what happened. And let's see now, kagaya sinabi ko yung mga haka-haka now and let's go back to sa impeachment ni VP Sara. In fact, ang team or ang grupo ni VP Sara, ang side ni ang camp ni VP Sara, she has been telling repeatedly that they are ready in case of this impeachment complaint will push through. Ready sila po, no? Ang team nila, team of lawyers. In fact, ang former president ng Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte, is also part of the lawyers team ni VP Sara in the event. In the event, this impeachment will proceed, no? Will proceed. So, ito po.
let's listen to interview ni Ted Filon kay Secretary General ng House of Representatives. Excuse me, ng House of Representatives si Reginald Velasco when we talk about this impeachment of VP Sara. And parang nakikita natin ngayon na they are taking the third mode of impeachment which was used against the late Justice Corona, and of course the former president also of the Philippines, si Estrada, President Estrada, no? Para mabilis ang impeachment ni VP Sara. And let's listen to the interview po ni Ted Filon regarding this latest updates, no? Latest updates tungkol sa issue. Let's listen to this. And kayo na po bahala, no? You think about it. And kayo na bahala. Kayo na bahala to listen and then observe properly and digest it and then see whether ano ba ito? Is this a good move? Bad move? Bad move or what? It's up to you po. And if you want to share with me ang mga reactions ninyo po, I don't mind. Just send it sa comment dito sa Facebook, and I will see if it is worthwhile bringing up the issue. Then we are going to air it sa next program ko po. No? Sa next program ko. So nandito ang interview ni Ted Filon kay Mr. Velasco, no? Mr. Velasco. And of course, I would strongly recommend or suggest sa inyo po to listen to this sabihin natin na interview. Ano pala tayo din shoutout din tayo sa kay Hilda Paimin. Thank you very much for watching, and God bless you, God bless your family, and I hope everything is fine sa buhay ninyo po, no? Buhay ninyo, especially in this beautiful Tuesday morning. Okay na okay kayo, and God bless, Godspeed. So, listen to this interview ni Ted Filon regarding the impeachment of VP Sara. Anong latest developments po? Nandito, let's listen to this. Hold on, Hold on. Hindi ko kami pa nakapag-usap tungkol dyan because alam niya naman may session ho kami kahapon. But namomonitor naman namin na sinasabi nila it's non-political daw at gusto na lang magkain sa nakikisa naman ng Congress sa poll na yon, no? Pero yun nga, hindi mo maiwasan na ang House of Representatives po ay ating vanguard, no? Vanguard po yan, inelect po yan ng mamamayan. Ang mandate po niyan ay hindi lang pumasa ng batas, may oversight functions din po yan, no? Tinitignan po nila kung tama yung kunyari o ginagawa ng mga government officials, yung paggamit po ng kanilang pondo, kung naaayon o yun sa batas. So, yan po ang inherent powers ng House of Representatives under the principle of check and balance. Opo. So, yung po ang inyo pong pananaw dito po sa naging National Peace Rally, no, ng INC. Ano ho naman po kaya, kung meron man, reaksyon dito ang Kamara, ang inyong opisina, Office ni Speaker, doon sa naging survey ng SWS na mas malaki ang bilang ng mga Pilipinong pabor umano sa impeachment ni VP Sara? I think yun yung nag-encourage dito sa mga House members to talk to me and say, wait for our complaint, no? Or wait for the court complaint that we will endorse. Kasi kung may support na talaga ng mamamayan, nagbigay ng lakas ng loob to sa ating mga House members na talagang seryosohin itong impeachment complaint.
sige po. So Secgen, ito pong linggong ito will be crucial po sa mga decision po na gagawin ng mga miyembro ng Kamara, considering nga po na ang inyo pong last day ng session bago po ang bakbakan sa halalan Pebrero 7. Opo, Pebrero 7 po, yun yung last session day, no? At may practice po kasi, nag-i-end ang session, not necessarily on Friday, February 7, pero Wednesday pa lang po nag-a-adjourn na. Oo nga po. Kasi po hindi po nga actually schedule po ng plenary session, no? Monday to Wednesday. Opo. Sige po. So Wednesday only. Opo, Secgen, kami po yung muling tatawag, dito po sa napaka-importanteng isyong pambayan na ito. Opo, anytime po. Okay, well, that's it. Ang interview ni Ted Filon regarding this impeachment ni VP Sara. Shoutout muna tayo ang teacher ko, no? Saludo ako sa teacher ko. And whatever I am now, I owe it to my teachers, no? And one of my teachers is si Elsa Hambre. And I would like to say good morning to you, ma'am, no? Kumusta kayo po? Kumusta kayo dyan sa Pilipinas, no? Okay, I don't know, si ma'am nasa Maynila ba or somewhere else in the Philippines? So, thank you very much, ma'am. And sabi nga ni ma'am, Ma'am Elsa Hambre, na good work, Joel. Push for audit in all sectors of a government. I want to know where my taxes go. Courage to stand for what? Hold on. Courage. Courage to stand for what is right, fair, and just is scarce. Cowards plenty. God bless. Yes, ma'am. I agree. Totally agree with you. No? Ito mga impeachment. Bakit kay VP Sara lang, no? Lahat na. Mag-audit na yun, lahat na, no? And we will see. Parang nakita natin, this is a politically motivated. And let's see what will happen. Po, no? Very crucial. Sabi nga ni Velasco, this week is very crucial, no? And we will see ang movements nila, whether push through ba itong impeachment ni VP Sara or hindi. And nakikita natin po, no? Nakikita natin ang sitwasyon dyan. I was made to understand na mayroon something like, earlier I mentioned about the 5 congressmen or 5 signatures na kuha nila out of the 103. Kailangan sila 103. 1/3, no? 1/3 votes are coming from the Congress, no? Coming from the Congress. And so far, few days ago I mentioned na nakuha nila 5 signatures, and the latest one is something like 12 yata yun, no? 12, malayo pa sa 103. And yeah, they are moving towards itong third mode, no? Third mode para to speed up ang possibility of impeaching VP Sara. Now, they are trying to get these signatures. The moment they will have these signatures, no? And they will bring it to, of course, inform the speaker. And the speaker will bring it to the plenary for scrutiny again. Although, si Velasco will have to check all the signatures kung totoo ba yun. Mga congressmen nag-sign sa signatures nila, no? Once it is confirmed, then it will bring to the plenary. And then from the plenary, they will have some discussions there. And they will try to avoid this thing. And immediately after that, they will bring it to Justice Committee on Justice. And from the Committee of Justice, it will push up sa Senado. And then Senado will decide, no? Mag-decide ba yun sila? Whether to push through with the impeachment or not. Because if they are going to follow the normal procedure, parang may problema na sila when it comes to time constraints, no? Hindi na kaya ang time
Ang timing hindi na favorable sa kanila. So they are using this third mode of impeachment process, kagaya what they did to Justice Corona, the late Justice Corona, and of course during the time of former President Estrada po, no? So para mabilis na po, because we have to remember ang 19th Congress, no, will end on June 30. Yeah? Election is coming. I think February 7 yata yon na recess naman ang Kongreso. So medyo may problema na sila tungkol sa timing. Timing if they are going to follow the normal procedure in this impeachment process. So ganito yun po nangyari. So let's see. According to Velasco, these few days, this week will be crucial. And we will see whether ma-push through ba itong sabihin natin impeachment against VP Sara. And of course, alam 100%, a lot of Filipinos, they know na politically motivated ito, no? Politically motivated ito. And nandoon na po ang rally yesterday, no? Ang rally yesterday designed to inform everybody that Filipinos wants unity, wants to have peace in the country, and itong impeachment, sabi nga ang INC, no? They don't agree with the impeachment of VP Sara, no? VP Sara. And why they did this rally yesterday, January 13, it is because they just follow up ang earlier pronouncement of President Bongbong Marcos saying that waste of time itong impeachment po. But despite of that, despite of the advice ba or request ba or whatever lang of the President Marcos, natuloy pa rin ang submission of impeachment complaint against VP Sara. As what I said earlier, ang team ni VP Sara, they are more than willing or ready to face the impeachment process. And of course, mga Filipinos, they look at it. I myself, I look at it na I agree with my former teacher, no? Si Miss Elsa Hambre, na kung gusto niya po, lahat po, no? From the president down to the last government office, i-audit natin yun po. Ang how they spend the money, no? How they spend the money. And nakikita din natin po, even mayroon na they raise some issues about how the president spend his confidential funds. But talking about confidential funds, confidential na ngayon confidential na ngayon no? So I don't know what's happening, but I hope na things will change po. Things will change for the better, for the betterment of our country, the Philippines, which we love so much, and of course for the entire Filipino community, para mag-level up na po tayo ang standard of living natin po, no? Itong mga what is happening ngayon, especially narating na ang election, midterm election po, and marami pa mga questionable marami pa mga questions that need to be answered, no? Ang administrasyon natin, Marcos administration, kasi medyo medyo the Filipino community, ang mga Filipinos is not happy with how things are moving dyan sa Pilipinas ngayon. Hindi lang po ang mga Filipinos dyan sa Pilipinas, and hanggang dito din po, to be frank with you, I did some survey dito sa Sabah, no? Sa East Malaysia. Sa mga Filipinos, out of 10, I managed to get their reaction. Out of 10, 9 are saying that they are not happy with how the Marcoses or the Marcos administration is managing the country, no? Managing the country. Yun po. Although in the 2022 election, nakikita natin po ang mga Filipinos dito sa Malaysia, no? Particularly dito sa Sabah, they fully supported the unity team between
Marcos as the president and the vice president si Duterte. But honestly speaking, they told me na sana lang daw po si VP Sara nagiging presidente instead of si Marcos. Sana si Marcos just run for vice president. But anyway, sabi nila, nandyan na yan, and ang regret will always come at the end. Walang such thing as a regret muna. Walang such thing, no? So, yun po. Wala tayong magawa. And I hope something will happen. And one thing, ang mga Filipinos dito, yesterday I attended some meetings dito po, no? And I managed to talk to some Filipino community leaders dito, and they were saying na sana lang they heard about this rally, and they say they are happy and proud to be a Filipino because peaceful rally nagawa dyan sa Pilipinas, and majority of them they said thank you very much Sir Nico, dahil po dahil you in whatever ways, directly or indirectly, through your program we managed to get some updates regarding the rally yesterday, and they are showing support also. This morning I received some messages from our kababayan dito sa Sabah. They say kung totoo daw yon po, si VP Sara will be running as a president sa 2028. Let's see muna po. Let's not jump into conclusion or speculate po, no? Let's wait until Sara Duterte or VP Sara Duterte will make her official announcement regarding her candidacy as to grab the top post, executive post ng Pilipinas. Yun po. Anyway, okay, mayroon pa tayong dito clippings, recorded clippings regarding si Velasco, Sir Velasco, and si Ted Filon was asking him or asked him about ang sabihin natin ang peace rally yesterday dyan sa Maynila. Ano ang comments niya? So, let's see. I will share with you this video clip. I will share with you this video clip. Sandali. Hindi ko na kami pa nakapag- You hold on. dyan because Start tayo sa beginning. hindi ko na kami pa nakapag-usap tungkol dyan because alam niya naman may session ho kami kahapon. But namomonitor naman namin no, na sinasabi nila it's non-political daw at gusto na nilang magkaisa. Nakikisa naman ang Congress sa poll na yon, no? Pero yun nga, hindi mo maiwasan na ang House of Representatives po ay ating vanguard, no? Vanguard po yan, inelect po yan ng mamamayan. Ang mandate po niyan ay hindi lang pumasa ng batas. May oversight functions din po yan, no? Tinitignan po nila kung tama yung kunyari o ginagawa ng mga government officials, yung paggamit po ng kanilang pondo, kung naaayon ho yun sa batas. So, yan po ang inherent powers ng House of Representatives under the principle of check and balance. Opo. So, yung po ang inyo pong pananaw dito po sa naging National Peace Rally no, ng INC. Ano ho naman po kaya, kung meron man, reaksyon dito ang Kamara, ang inyong opisina, Office ni Speaker, doon sa naging survey ng SWS na mas malaki ang bilang ng mga Pilipinong pabor umano sa impeachment ni VP Sara? I think yun yung nag-encourage dito sa mga House members to talk to me and say, wait for our complaint or wait for the fourth complaint that we will endorse. Kasi kung may support na talaga ng mamamayan, nagbigay ng lakas ng loob to sa ating mga House members na talagang seryosohin itong impeachment complaint. Opo, sige po. So Sec. Jen, ito pong
linggong ito will be crucial po sa mga decision po na gagawin ng mga miyembro ng Kamara, considering nga po na ang inyo pong last day ng session bago po ang bakbakan sa halalan Pebrero 7. Opo, Pebrero 7 po, yun yung last session day, no? At may practice po kasi, nag-e-end ang session, not necessarily on Friday, February 7, pero Wednesday pa lang po nag-a-adjourn na. Oo nga po. Kasi po hindi po nga ang actually schedule po ng plenary session, no? Monday to Wednesday. Opo. Sige po. So Wednesday only. Opo, Jen, kami po yung muling tatawag, dito po sa napaka-importanteng isyong pambayan na ito. Okay, well, thank you much. Thank you very much. Yan po, ang interview ni Ted Filon, ang idol ko po, no? Ang idol ko. He was a former congressman also, and very respectable commentator, TV, radio commentator, and veteran media man dyan sa Pilipinas. Saludo ako kay Ted Filon, no? Saludo ko kay Ted Filon. But anyway, to my teacher, si Ma'am Elsa Hambre, Ma'am, ano na lang, no? Kung pwede, paki-extend my regards to your brother, si Teddy, no? Si Teddy, I still remember during our high school, college days, we always play football, no? Or soccer ba yan sa Philippines? So, extend my greetings to Teddy, no? Si Teddy Hambre, and I hope he's doing fine, and yeah, hope to see him. Saan ba si Teddy? Sa Zamboanga pa ba? Or sa ibang lugar na dyan sa Pilipinas? Anyway, yun po. That's the thing that I have, or I want to pass sa inyong lahat, sa mga sabihin natin followers ko ngayon in this Tuesday episode, January 14 po, no? But before I will conclude or end itong program ko or episode ko for today, I just want to, again, medyo masakit ang puso ko po, no? Masakit ang puso ko when, I heard yesterday about some news regarding DDA, Department of Agriculture. Now, they're talking about sulit rice, no? Sulit rice. Personal opinion lang ito po. I'm sorry if you'll be offended or but this is my personal opinion. Parang I'm not, I don't agree. I don't agree with that announcement that the government will be giving itong or providing itong sulit rice at the price of 36 pesos per kilo, no? Per kilo ang sulit rice, no? And it will be made available sa mga kadiwa centers natin sa Pilipinas. Maganda sana yan po, no? But for me, this is another, ano ba ito? Gimmick na naman, or just to please the Filipinos and, show to the Filipinos that they are really concerned to push down ang prices ng bigas dyan sa Pilipinas. Because actually, our prices dyan sa prices of rice dyan sa Pilipinas is still above 50 pesos. Above 50 pesos per kilo. Per kilo, depende on the type of or the kind of rice that you're buying. Now, itong sulit rice po, itong sulit rice, now, this is 100% broken. Mahirap na yan po. 100% broken. Kasi ang category ng mga rice natin dyan po, I've been doing with the rice business also. I have a little knowledge on this thing. Now, itong rice, ang category, mayroon tayong 5%, 15%, 25%. So, mahal kunti ang 5% na rice, no? And then goes down to 15% and 25%. But mostly, ang mga rice natin, ang mga Filipinos would prefer to buy the 5% broken, no? Kasi maganda yon po. Now, sa mga middle class or may kunting problema sa financial, they can go for the 50%. Or, 15% din, maskin sa mga restaurant, they're using ang 15% broken rice. But, ang 25%, dyan na po sa mga, I'm sorry to say or use this word, mahirap po, no?
nahirapan sa buhay. So, but anyway, it is consumable. Okay pa rin. You look at it, okay pa rin. No? And some of them, they are even using it sa mga karinderya. Ang 25% na broken. But wag naman sana, ang gobyerno po, wag naman sana. You keep on telling itong mga politicians, elected politicians natin po, no? Especially dyan sa pwesto ngayon. You keep on saying during the campaign period, no? Or during interviews, you keep on saying na, nandito kami to protect the interest and welfare of the Filipinos, no? We promise that we will try to do our level best to ease the financial burden of the Filipinos. Example sa rice. And they promise, si President Bongbong Marcos promised that the rice during the campaign period, he will push down to 20 pesos per kilo, which is very, very impossible. No? Very, very impossible. I have some ideas about whether it is workable or it is possible to push down ang rice natin per kilo at 20 po, no? Even ang tariff, ang gobyerno, they push it down from 35%, now it's only 15%. Hindi pa yung kaya po. Hindi pa yung kaya na i-push down ang rice natin to 25 pesos or 20 pesos per kilo. If I remember, mayroon tayong NFA rice which during the early days ni Marcos Jr., na we are selling it at 27 or 28 yata po, no? But I don't know what happened. Wala na ang NFA and so yun na po. And now ang gobyerno, ang Department of Agriculture, they want to give 100% broken rice sa mga Filipinos, to show to them na concerned sila to push down the price. Even that 36 pesos per kilo po, mahal pa rin yun po, no? Mahal pa rin yun po. Mayroon tayong parboiled rice. In fact, parboiled rice, they are using it in Saudi Arabia. It is popular po. It is with a lot of vitamins po, no? As long as you know how to cook the rice, no? How to cook the rice. And it is being used in Saudi Arabia and other countries po. Parboiled rice. Parboiled rice po. In fact, a parboiled rice, they can, suppliers can even help push down ang presyo to even 40 or even 38 or mga 35 po. Parboiled rice pa yun po. 5% or 15% broken. But what the government is announcing na 100% broken, itong sulit rice po, I don't know how it will look like. No? You remember yung mais natin po, mais rice, no? 100% broken yan po. Nakikita nyo mga bits niya, no? Maliit-maliit na. So, I don't know. Once you cook the rice, parang lugaw na yun yata po. And I don't think so. Ang Filipinos deserve this kind of quality. This kind of quality rice po, no? Bakit? Yun na lang ba ang solution? Nakaisip ang gobyerno, ang DA, to push down the price, give them or give us the 100% na broken rice? Yun na lang ba? Wala na ba ibang solusyon? That is a big question mark po. Para sa akin, insulto yan po. Insulto yan sa atin ng mga Filipinos. No? Insulto yan para sa atin po, ang mga Filipinos. But anyway, kung gusto niyo talaga to push through with this solid rice, sana lang po ang presidente natin, ang mga kabinete ni President Bongbong Marcos Jr. at saka mga supporters niya po, no? Dyan sa gobyerno, holding a top position po. Sana lang po, you start eating itong 100% broken rice, solid rice po. And then we will follow. No? We will follow. Madali lang yung throw out the words, no? Pero if you can, show us or be a model to us, you feed your family with this 100% broken rice or solid rice, then
I think ako mismo po, I will follow. I will buy this. I will buy this solid rice. Maskin 100% na ito po broken. Yun lang po. Yun lang ang sentimento ko po. This is my personal opinion. And of course, I'm also concerned. And dito sa Sabah, mga Filipinos, we are not eating this 100% broken rice po. No? In fact, ito na ang pinaka mababa na quality of rice po. No? Quality of rice. Never in history sa Pilipinas na ang gobyerno mismo po is asking, promoting itong 100% broken rice or sulit rice. Ngayon lang po, wow. Ngayon lang po, no? We are making a history again. Ngayon lang po. Thinking that the Philippines is an agriculture country po, no? Country. What is happening to us? Ano ba? What is happening to us? But anyway, yun lang po ang personal opinion ko that I can pass to you now. And kung mali ako po, napasensya lang po na mali ako. Napasensya. But anyway, it is my own personal opinion po. No? And I don't know if some of you agree with me or disagree with me. But that is my personal opinion. Kung namali ako po, so siguro, pasensya lang po. No? Coming from my heart and from my mind, and I just want to share it to you. So, hanggang dito na lang ang Tuesday episode natin, January 14. And again, I would like to say sa mga sa mga viewers or participants sa programa ko po, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And of course, I'm coming from Kota Kinabalu, Sabah, East Malaysia. And of course, this thing is being designed particularly to the overseas Filipino workers dito po sa Malaysia, particularly sa Sabah, East Malaysia. And of course, para sa inyo na mga ibang overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo. And of course, ang mga countrymen ko dyan sa Pilipinas. So with this, once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all, and take good care of yourself. Bye, and see you tomorrow.